Okay, good morning guys, no? So mayroon lang akong i-share sa inyo, no? Meron kasi akong isang customer na nagtatanong, no, kung kaya daw ba kumita ng 30 to 100,000 per month ang isang freelance technician, no? So ang sagot ko diyan is yes, no? Kayang kumita o mas mahigit pa nga, no? So magagawa mo 'yan kung tama yung sistema yung ginagawa mo, no? So kung ikaw ay freelance technician, kung tama yung ginagawa mong system, maaari kang kumita ng 30 to 100,000 per month, no? So yan guys, based sa aking experience, no? So hindi ito kwento, no, kundi based on my personal experience, no? Kayang-kayang kumita ng 30 to 100,000 per month, no? Kasi ako guys, 5 years ago ay nagtatrabaho din ako sa opisina, no? So nagmasahod din ako ng mga 28,000 per month, no, Monday to Friday yung pasok. Pero nung nagsimula ako guys mag technician, so nag-resign ako, no, nung nagkaroon ako ng nag-technician ako, no, kasi nga ang pinaka maganda kasi guys sa isang freelance technician, meron kang hawak mo yung oras mo, no? So wala kang amo, kahit anong oras pwede kang lumabas. Parang nagkaroon ka ng time freedom, no? So yun po ang isang advantage kapag ikaw ay isang freelance technician, no? So share ko guys sa inyo, no, last 5 years habang ako ay nagtatrabaho panggabi, night shift, ang ginawa ko guys, nag-aral ako sa TISDA ng isang rep and aircon course, no? So ano siya, every Saturday lang yung pasok niya, half day. Tapos ano siya, 14 days lang, 14 session, no? Yun lang ang pinaka pasok namin. So usually kasi guys, pag pumasok ka sa isang school or TISDA, ang tinuturo dyan is basic, no? Yung mga basic lang. So ang mahalaga kasi alam mo yung basic, no? So ang basic kasi doon ka matututo, no? So ang basic, alam mo gumamit ng tester, alam mo paano mag-test ng mga voltage, mga 220, no, AC, DC. Yun lang naman guys yung mga basic. Paano mo i-test yung motor, paano mo malaman yung tumatakbo yung motor. So yun po ang mahalaga, no? So kung gusto mo talaga maging freelance technician, no, hindi siya guys small time, no, ang isang freelance technician. Hindi siya small time kung tama yung way na ginagawa mo, no, kung tamang paraan or tamang sistema yung sinusunod mo. Kasi kung freelance ka tapos mali yung system na ginagawa mo, talagang hindi ka kikita, no? So pero kung tama yung sistema, tulad sa akin guys, nag-resign ako, no? So ang ginawa ko kasi guys, i-share ko lang sa inyo. Nung nag-aral ako ng isang technician, isang ref and aircon technician, ang ginagawa ko guys, habang pumapasok ako sa trabaho sa gabi, sa araw naman guys, nagsa-sideline ako, no? Naghahanap ako ng gawa, no, nag home service. Pero bago yan, sa bahay muna ako, no, ang ginagawa ko, dahil nalaman ko paano gumamit ng tester, paano mag-test, no. Ang mga unang ni-repair ko guys, mga electric fan, mga washing machine na manual, yan, yung mga aircon na mga sinauna, no, yun po yung una kong ginawa, no, pinag-aralan ko, no. So talagang kailangan mo sumunod sa process, kailangan mag-aral ka talaga, aralin mo siya ng personal, no? Kasi nga sa school guys, basic lang ang tinuturo dyan. Pag hindi mo yan pinapractice araw-araw, hindi rin yan siya mag-work. Dapat practicein mo rin siya araw-araw. So yung ginawa ko guys, nagsa-sideline ako, no? So nung time na habang nagtatrabaho ako tapos nagsa-sideline ako ng pagka-technician, ang ginagawa ko guys, nung after 3 months na nagsa-sideline ako, kumikita na ako noon sa sideline ko ng at least 20k per month. Sideline lang yon, mga repair lang yan guys, ng mga electric fan, mga rice cooker, mga manual washing machine, no, automatic washing machine, yon. So nag-resign ako guys sa trabaho kasi ang purpose ko nga yung time freedom. Nung wala kang aalahanin na dapat umaga kang magising, mag-travel ka, papasok, travel, papasok, then ang worst ano pa sa amin, kasi nga pagdating ng mga holidays, Pasko, New Year, nasa trabaho ka, no? So iba kasi yung scope of work na pinasukan ko before.
So isa yan sa nagtulak sa akin kung bakit ako decide na pumasok sa freelance technician, no? So ang pinaka-demand ngayon guys sa panahon ngayon, no, mas malaki ang kinikita ng isang technician. So anong mga dapat mong matutunan, no, na para maging malaki yung kita mo? Kung ikaw ay technician ng aircon, technician ng automatic washing at saka ng mga appliance guys, demand. Talagang sigurado ako hindi ka magugutom, no, kung ikaw ay technician ng mga appliances. Pero dapat alam mo ang tamang sistema. So sa next video ko guys, ituro ko sa inyo kung paano magsimula ng isang technician, paano ka mag-start, no, bilang isang freelance technician, no? Kasi nga iba guys, kung ikaw ay technician na nag-apply ka ng trabaho, so talagang fix lang yung kikitain mo. Pero kung ikaw ay freelance technician, tataas yung kita mo, no? So ituturo ko sa inyo guys based on my personal experience kung paano ako nagsimula, no? Kung paano talaga simulan ang isang technician, no, or freelance technician. Okay? No, so abangan nyo guys